this is Gabby, your goal partner. So for today's vlog, ang pag-uusapan natin ay savings versus investing. So this is important to know para sa financial goals natin. So ano ba ang savings? So ang savings, ito yung way na pinuput mo yung money mo or itinatabi mo siya. So parang nakapark lang yung pera mo, no? Pwede nasa bangko or nasa piggy bank or sa isang alkansya or nasa bahay nyo. Basta tinabi mo siya. And then, this is best kung magsisave ka is for short-term goals natin, no? So, ano ba yung mga short-term goals natin? Halimbawa, yung paying ng bills, yan. Emergency fund, yan, isang example yan, no? So, sabi ko nga doon sa previous vlog ko, no? Yung emergency fund, dapat meron tayong 3 months. Equivalent ng 3 months na salary natin para sa emergency fund, no? So, yun. Savings, although nakapark lang siya, so important pa rin siya kasi madali mo siyang ma-withdraw or madali mo siyang ma-access or makukuha in case of emergency. So, sa akin, may ginagawa kasi ako pag nagsisave ako So, ang ginagawa ko is, meron akong budget binder. So, binili ko siya sa online. So, ito yung itsura niya. Yan. So, meron siyang mga portion, no, na naka-distribute siya. So, naka-divide. Like sa expenses, sa groceries, sa savings. So, meron din siyang nakalagay na ipon challenge, no? So, talaga makakapag-save ka. So, pwede nyo siyang i-adapt kung gusto nyo, no? Then, ang investing naman, ito yung way para ma-reach natin yung mga long-term goals natin. So, ano-ano ba yung mga long-term financial goals natin? Ito yung mga retirement fund, saka college fund. So, yun siya. So, nag-i-invest ka para mag-grow yung money mo over a period of time. So, mag-earn siya through a period of time. So, mag-i-invest ka like sa stock market. So, may risk lang na involved, no? Kasi ang stock market naman kasi natin, no? Meron siyang ups and downs. So, dapat meron kang knowledge regarding sa stock market bago ka mag-invest. So, bago mo pasukan yung investment. May mga financial institution naman kasi na nag-o-offer ng investment na nakalink na sa life insurance. So, meron na silang mga fund manager, no? So, sila na yung bahala kung paano nila i-invest yung money mo, no? So, for me, this is better, no? Kasi yung life insurance, meron na siyang kasamang investment. So, parang insured ka na and then secured pa yung family mo in the future in case may mangyari sa'yo. So, itatakal natin yung life insurance sa next vlog natin. So, ang bottom line, savings and investing, both yan important para ma-reach natin yung financial goals natin, no? So, depende na lang kasi kung anong klaseng goals yung gusto nating ma-reach, no? Gusto nating ma-target. So, pwede siyang short-term goals. Kung gusto mong short-term goals, magsisave ka. Kasi para easy access, no? Saka madali mo siyang makuha. Or, kung gusto mo naman makapag-save para sa college fund or retirement fund, which is important din, no? Para sa atin. So, kailangan mo siya mag-invest. So, magte-take ka ng risk. And, best opportunity na rin kasi yung investment para mag-grow yung money mo. So, may kasabihan nga tayo na don't put all your eggs in one basket. So, ibig sabihin, huwag mong ilagay lahat ng pera or lahat ng money mo sa isang area lang. Kumbaga, i-spread mo siya. So, i-distribute mo siya. Kasi, pag sa isang area lang, tapos, halimbawa, sa bangko, no? Although may konti siyang interest, pero hindi siya gano'n nag-grow, may iwan yung halaga ng money mo through inflation. So, ano ba yung inflation? Inflation kasi yung pagtaas ng mga goods natin, di ba? So, kung over the years na nakatago lang siya, kumbaga, mahihirapan ka na i-budget kasi hindi na tugma yung presyo ng goods doon sa inalat mong budget. So, ganun siya.